Pero tayo meron din tayong paksa ngayong araw na ito. Sino ba ito? Si Marites at si Marisol. Dito makikita nyo kung gaano kabobo yung mga vlogger ni Libayan. Well, Bantot, i-ano mo ito? I-ano mo lang ito, Bantot, i-mekos-mekos mo para hindi magmukhang tanga si Akla. Sa mga lawyer na nakikinig dito, tignan nyo kung tama itong sasabihin ko. Pero bago yan, may paririnig muna ako sa inyo sa sinabi ni Akla patungkol sa akin. Ang sarap talagang balik-balikan ng mga katangahan ni Akla. Sa mga nagtatanong po, ano ang ikinaso kay Akla? Siguro alam naman ninyo kung sino nagkaso kay Akla, Ngayon, ang tanong na lang, ano ba yung ikinaso kay Akla? Saan ba nagmula ang lahat ng ito? Ang sabi dito ni Akla, pakinggan natin. May bagong laruan next session si Atty. May bago raw laruan si Atty. Ito na naman tayo sa laruan . Kung palaro ko kaya sa itlog ko. May bago daw laruan si Atty. Sige na, laruan na. Ito, pakinggan natin. Hindi niya alam, dito hinuhukay na niya yung libingan niya. Uy, date rape. Hinuhukay na ni Akla yung libingan niya. Ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kaso si Akla. Kaya pakinggan natin. Ay PTU Bex. May bagong laruan si Atty. Libayan. May bago daw laruan si Atty. Libayan. Hindi ba ngayon, laruan ko ngayon si Libayan? Mamaya Libayan, may content ako sa'yo. At tungkol doon kay Fiscal EJ. Guys, sa mga hindi pa po nakapanood doon sa bagong content ni Fiscal EJ about Safe Spaces Act, panoorin ninyo dahil yun ang content natin mamaya. Paglalaruan ko si Libayan. Bakla, makinig ka ha. Panoorin mo kung paano ko paglaruan si Libayan. Tuloy muna natin tong katangahan mo. Tandaan mo Bex, walang lap track doon. Wala raw laugh track sa korte. Tandaan mo rin, Bex, wala akong kaso. Wala akong kaso, Bex. Tuloy. Ako na nagsasabi sa'yo, Bex, walang lap track doon. Ako na nagtatapik tayo. Mamawangtad ka. Pangtid pagkatid. Ako din nagsasabi sa'yo, Akla. Ngayon, ang nareceive nilang letter yung mediation. Kasi alam nyo, may bagong rules na po ngayon. Parang obligado yata na magkaroon muna ng mediation bago tumuloy sa preliminary investigation for determining sa Ayan. Ito po yung ni Fiscal. Paano ba yung pin to? Wala akong pang pin dito . Naiwanan ko yung pin ko. Magkakaroon muna ng mediation between them. After nun, kapag hindi sila nagkasundo, tsaka na aalamin kung ito ba ay mayroong probable cause. Kaya ngayon, sige lang, tawa ka lang, Akla. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Tuloy. Malapit siya maging pogative. At kapag nangyari yan, Akla, araw-arawin ko post ko dito. Sabi ko sa'yo, susulatan ko rin ang eskwelahan mo. Kung kinakailangan notaryado ang ipapadala ko sa eskwelahan mo para sabihin na ikaw ay wanted sa Pilipinas at pinaghahanap ka ng batas, gagawin ko yun, Akla. Papunta pa lang tayo sa exciting part. At ito pa, guys, may kasunod pa si Akla. Baka akala nyo tumigil na kay Akla, Hindi pa. May kasunod pa po. May kasunod pa yan. Tuloy. Naman natin na ang nagdadala lang sa pang-aasar mo yung lap track mo. Ha? Hindi nga. Hindi nga. Tulalay ba yan? Tulalay? Ever since I started, mahinang nilalang ka talaga. Tingnan niya, mula nung nag-umpisa daw siya, mahinang nilalang. Baka nakakalimutan mo, ako lang ang nagbabagsak sa inyo. Asa ng armado ngayon? Di ba giba? Asa na ang dignidad ni Libayan? Di ba giba? Asa na yung ibang vlogger? Di ba nagbura ng channel? Hindi binura ha, nagbura ko sa... Bakit? Natakot. Ano nangyari kay Puluna? May kaso. Ano nangyari kay Shanwin? May kaso. Ano nangyari kay Libayan? Disbarment, cyber libel, tsaka cyber libel. At saka ano pa? Copyright infringement. Wow! Isabela, Quezon City, Taguig. Di ba nakasuhan? Tapos ikaw ngayon. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Akla, sino ang mahinang nilalang sa atin dalawa? Akla, hindi nyo ma-deny na ako ang bangungot ni Libayan at ako rin ang bangungot ninyo. Hindi nyo ma-deny yan. Pwede nyo i-deny ang maniniwala sa inyo yung mga zombing mga followers yun ng mga zombie. Pero they cannot deny na strong lang ang malakas. Nelia Preap. Tuloy. Okay? Kitang-kita naman dun sa mga comments mo. Ano yung nakita mo sa comments ko? Nakikita mo ako pero ikaw takot kang lumaban ng diskusyon sa akin. Tandaan nyo, hinamon ko ng diskusyon itong si Akla. Takot itong lumaban sa akin. Mas matapang pa nga dito si Chow Chow Si Chow Chow talaga, bilib ako sa tapang niyan. Biro mo, pupunta pa ng PisoNet para bardagulin ako. Chow Chow, wag mo naman i-block yung ampalaya dyan sa comment section mo. Tatanungin lang naman nila kung ano ang amoy ng headset sa PisoNet. Tapos ano sabi nyo? Nung may dumaan na kakilala, ano sinabi niya? Kaano-ano niya raw ako?
Mahinang nilalang, no? Mahinang nilalang. Sino malakas? Si Chow Chow. Chow Chow lang ang malakas. O, tuloy. Bex, hanggang ano ka lang, hanggang pang-asar ka lang. Oh, Pero hanggang pang-asar lang daw ako. Bakit may kaso kayo? Kung hanggang pang-asar lang ako, di sana katulad mo din ako. Hanggang ngayon, nangaasar lang din. Sana katulad din ako ni Bantot. Hanggang ngayon, nangaasar lang din. Ano ba nagawa nyo? Wala namang kinagawa eh. Asar lang. Naghahanap buhay kayo. Kumo-content kayo. Okay, sige. Pagbibigyan ko kayo sa content nyo, pera-pera lang naman kayo for the views. Ako hindi. Ang bawat content ko, meron itong goal. At yung goal na yun, hindi para kumita ng pera. Nakita nyo, hindi ko pinapatulan yung content nyo na for the views lang. Hindi ko pinapatulan yung content ninyo na pera-pera lang. Na kinontent ko lang to para mang-asar tapos magkapera ako. Hindi ganon. Kinontent ko ito para makasuhan kayo. Ano nangyari sa'yo? Nangyari sa'yo? Di may kaso kayo ngayon. So ngayon, sinong pera-pera? Sinong walang kwenta? Yung content niya walang kwenta. Ito tuloy. kung tanungan na, mahinang nilalang ka. Ano ang katunayan mo kapag tanungan na namin ni Libayan, mahinang nilalang ako, bakit si Libayan hindi ngayon makapalag? Tingnan mo, bakla manood ka sa content ko mamaya. Ipapakita ko sa iyo yung Safe Spaces Act. Gagamitin natin reference si Fiscal EJ. Tingnan natin kung matutulan ng amo mo. 'Di ba sabi ng amo mo, kapag ako nagkamali, nagsosorry ako. Ilang pagkakamali na ba niya at hindi siya nagsosorry? Mamaya didikdikin pa natin. Hindi pa tayo tapos sa age of sexual consent kasi meron ng sinabi ang Supreme Court patungkol sa age of sexual consent Pero si Libayan, nasa gedli lang, umiiyak. Umiiyak. Ito, pakinggan natin si Akla. Punta na tayo dito kay Akla. Talagang ipinahamak na ito ni Libayan. Alam niyo kung bakit ko sinabing ipinahamak ni Libayan? Makikita niyo mamaya. Makikita niyo. Sa lap track, baka naman pwede mong pakiusapan yung judge na, Your Honor, pwede ko bang isalpak yung sound card ko kasi may lap track dun. Hello, BGLQ. Diba, ito. So, bigong pangarap talaga yon. So, ikalawa, ano ba yung pangarap na natupad? Natupad po ang pangarap ni Libayan na makaharap si Atty. Villamor. Natupad po. So, congratulations sa Libayan. Ba't mo hindi nakakamayan? Si Villamor nga, tumakbo. Doon nagsimulang bangungot ni Bakla. Sabi niya, si Villamor daw, tumakbo. Alam mo kasi, ito, Bex, Ano pinagsawanan niya? Si Atty. Libayan, ang ano yan, rituales niya, kapag natatapos, yung... At sagutin ko muna yon. Kaya raw tumakbo si Atty. Villamor kasi nag-request daw na i-reset. Tinanong mo ba rin sa puno kay Marisol kung sino nagpa-reset? Hindi po si Atty. Villamor na nagpa-reset. Iba ang nagpa-reset, hindi si Atty. Villamor. Tandaan mo, pumunta lang doon si Atty. Villamor para sumilip. Ngayon, dahil sa na-reset, ibinintang mo agad kay Atty. Villamor. Hindi lang naman si Atty. Villamor, ang abogado doon. Nakita mo na yung unang mali mo, bakla. Hindi. Hearsay lang naman yung sinasabi ko Pupunta pa lang tayo dyan, bakla. Hindi ako liable dyan kasi hearsay lang yung sinabi ko Wow, ang galing na depensa mo. Itinanong mo ba kay Bantot yan? Kay Kay Libayan? Alam mo ba kung bakit nagkaroon ng probable cause yung sa Quezon City? Ito, isaksak mo to sa baga mo, bakla Sa mga nanonood dito, alam po ba ninyo kung bakit nagkaroon ng probable cause? Di ba ang akusasyon ni Senator Rapi Tulfo na sinabi ni Libayan na nag-death threat daw siya, si Rapi Tulfo. Ngayon, kung ito ay, nung una, dininay ni Libayan yun, di ba? Sabi niya, hindi, pinahid lang sa akin ni Melo yun. Ako daw nagpahid. So, okay. Gumawa siya ng sulat, ng counter niya, ipinasa niya. So, ano ang patutunayan ng grupo nila, Atty. Villamor? Patutunayan nila na sinabi ni Libayan na nag-death threat si Rapi Tulfo. Yun lang ang patutunayan kasi probable cause lang Which is, hindi naman sinabi ni Senator Rapi Tulfo yun Kaya, sinabi ni Atty. Villamor, patutunayan natin na sinabi ni Libayan na nag-death threat si Rapi Tulfo. Okay. Ngayon, eto na, gumawa sila ng counter affidavit. After nila isubmit yung counter affidavit, nag-content pa yung mga bobo. Nagtataka sila. Ang sabi nila, bakit itong si Atty. Villamor hindi nag-counter dun sa ginawa nilang counter? Kasi ang dapat nun, ka-counterin ni Libayan. Tapos, ka-counterin dapat ni Atty. Villamor yun. Sasabihin ni Atty. Villamor, hindi, mali yung sinabi nyo. Ang sinabi ni Libayan, meron death threat. Nagbanta si Rapi Tulfo. Ganon. Ang problema, doon sa counter affidavit ni Libayan, inamin niya agad. Totoo daw na nag-death threat si Rapi Tulfo. Pwede. Nung nakarating ngayon kay Atty. Villamor, sabi ni Atty. Villamor, butang ino. Bubo. Hindi na tayo magre-rebat. Hypothetical lang to. Hypothetical lang ito. Kwentong barbero lang ito. Sabi niya, hindi kami magre-rebat na. Total, inamin na nung kabilang parlor So, ano nangyari? Hindi sila nag-rebat. At kinontent ng taga-kabila na bakit hindi raw nag-rebat si Atty. Villamor. Simple ang sagot. Bobo yung argumento ni Libayan. Anong katunayan? Bobo yung argumento ni Libayan. Ayun, probable cause. Tama yung sinabi. Hindi ko na i-rebat ito kasi inamin na niya Inamin niya pero walang sinabing ganun si Rapi Tulfo. So probable cause yun. Okay ba tayo dyan, guys? Back to you, guys. Balik tayo kay Bakla.
Tignan nito sinabi ni Bakla. So, Vex ha, si Atty. Libayan, ang ano yan, rituals niya, kapag natatapos, yung isang hearing, kumakamay yan. Ayan. Kahit kalaban pa. Ayan. Tumakbo daw eh. Hindi raw nakakamayan ni Libayan. So ang tanong, kanino galing yung salitang tumakbo si Atty. Villamor? Tandaan niyo, wala akong content nun ha. Wala akong content noon. Nagsabi lang noon si Libayan. Kanino sinabi? Kay Bakla. Actually, may sinabi rin kay Bantot. 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 Ay, content ka rin, Bantot. Tandaan nyo, ang palaya geng-geng, nasa atin ang huling halakhak. Nasa atin. Ito naman si Bakla, yung katangahan niya, pinatungan pa niya ng katangahan. Pakinggan natin to ulit. Lawyer. Isipin mo na lang yon. Yung manok mo, hindi niya nakamayan. Paano kasi yung manok mo? Tumakbo. Ngayon ito, sabi niya balat sibuyas daw si Atty. Villamor. Hindi balat sibuyas si Atty. Villamor. Honor niya yung nakataya doon. Honor. Kung si Libayan walang honor, ibahin mo si Atty. Villamor. Yun ang tandaan mo, Akla. May iniingatan na dignidad si Atty. Villamor. Hindi ito katulad ng phone mo na si Libayan, walang dignidad. Wala. Takbuhin din. Tama, hindi ako makasuhan. Pareho lang naman ang sinabi natin eh. Sinabi mo na tinakbuhan ni Atty. Villamor si Libayan. Ako, sinasabi ko naman sa'yo, si Libayan tumakbo sa akin sa debate. Di ba naghamon si Libayan? Anong sabi niya? 5-in-1? Sabi ko, hindi. 3-in-1 na lang kung gusto mo. Actually, 5-in-1. Okay, Kinol ko yun eh. sayang, may tanong pa man din. Kinol ko yung 5-in-1 din eh. Sinama ko pa nga si Nico David doon, tsaka si Banat Bay, o Mixman, ako, basta kompleto, si Ma'am Ecclesiastico, kinol ko yun. Hindi na ito kinontent ni Libayan. Ibig sabihin, tumakbo. Alam mo, Bakla, yung manok mo, walang dignidad yon. Kaya okay lang na sabihin na takbuhin, bobo, tanga. Kasi wala namang dignidad si Libayan eh. Si Atty. Freddy Villamor, ibahin mo. Kliyente pa lang at acceptance fee pa lang, ang layo na. Milya-milya ang layo. Kliyente pa lang, ang layo na. Hindi tulad ng phone mo na nagsasampa ng kaso na mali-mali ang isinasampa. Mamaya pupunta tayo dyan sa exciting part na yan. Kaya ibahin mo si Atty. Villamor doon sa phone mo na bobo na walang iba kundi si Atty. Rani Randot Libayan. Okay ba? Gets? O ngayon, kung iiyak kayo, edi sabihin mo rin kay Libayan, gayahin si Atty. Villamor, sampahan ako ng kaso. At patutunayan ko, sabi mo paglalaruan ako ni Libayan, di ba? Sabi mo, siya ang paglalaruan ko ron. Tuloy. Din si Atty. Libayan, ikaw na lang maghatid kay Villamor ha. Ano? Pakisabi kay Villamor, kumusta daw views? Kumusta daw ang views? Kakisabi kay Villamor. Di tignan natin, kumusta ang views? Ano ba ang pinapangarap ninyong views? Tignan nyo ha. At kumustahin daw eh. Di, ipaabot eh. Sige, pinaabot to. Attorney, sabi ko, kumusta ang views mo? Kasi nagkita kami kahapon eh. Attorney, kumusta ang views? Di tignan natin. Attorney Freddy Villamor. Ito yung matagal na nilang pangarap. Ano ba yung matagal nilang pangarap? Ito. Nakita nyo to? Hindi available ang video na ito. Ba't di available? Naunsa ka dong. Ba't hindi available? Ayan, available na. Alam nyo kung ilan views ito? Tingnan natin kung ilang views ha. Kinukumusta eh. Tingnan natin. Nakita na ninyo ilang views. Ayan, 1.2 million. Yan ang pangarap ninyo na hindi maabot-abot ni Libayan. 1.2 million views. Kumusta na ang views ni Atty. Villamor? May 1.2. Okay na. Okay na, Akla. Happy. Happy na ba, Akla? O hindi pa rin? Punta na tayo ngayon dito sa content mo, Akla, ha? Dali. Yan. Punta na tayo dito. Kumusta daw eh? May mga patanong lang ha. Ay, sinagot na. Kumusta daw views ha? 1.2M. May ganun ba kayong views? Wala, di ba? 20,000. 30,000. Tapos hindi pa lahat yung kabatas. Tuloy. Ano mo na lang doon? Okay na tayo. Ngayon, doon po nakasuhan si Bakla nung tinawag niyang takbuhin si Atty. Freddy Villamor. Paninirang puri yun. Dahil ang pinagsabihan mo, hindi basta-bastang abogado, nakataya yung honor niya doon. May mga kliyente yan. Paano kung hindi kunin ng kliyente yan dahil napanood ka? Para si Freddy Villamor, takbuhin pala ito. Titignan natin sino ngayon ang tatakbo. Yun ang tanong ng isang ampalaya. Ampalaya ba nagtanong noon? Hindi ko alam. May nag-forward lang dito sa GC namin. Pakinggan natin kung ano sinabi ni Akla. Diyan po siya nakasuhan ngayon. Antayin mo, Akla, may bago parating. Special delivery. Nakalala move.
Antayin mo lang yung lalamove akla kasi nag-double booking. O, pakinggan mo itong katangahan mo, ha? Paririnig ko sa inyo kung anong katangahan ang isinabog ni bakla. At tignan natin kung meron bang argumento dito si bakla. Tingnan natin to. Kasi yun. Pakinggan nyo to, ha? Pakinggan nyo, ha? Akla, sit back and relax. Sa mga lawyer na nakikinig dito sa akin, mamaya magdi-discuss. Hindi pala ako magdi-discuss. Ang magdi-discuss si Fiscal EJ. Sabihin lang po ninyo kung mali ako o tama ako. Ano? Tuloy. Teacher Mark, sino kasi yung takbuhin? Baka takbuhin mo ang kaso mo, umuwi ka ng Pinas. Wala pa nga eh. Sino raw yung takbuhin? Sabi nagtanong ito, ha? Tanong niya, nagtanong siya, sino yung takbuhin? Baka takbuhan mo lang yung kaso mo pag uwi mo sa Pilipinas. Sino, verbatim ba yun? Bahala na kayo, pakinggan na lang ninyo kung ano yung sinabi nun. Wala itong binanggit kung sino yung tinutukoy niya, no? Pero anong sabi ni Akla? Pakinggan. Wala pa nga yung sulat. Ano ba naman? Pang Viva Max? Ano, pang Viva Max? Yun yung nagtanong. No, hindi ko kasi mabasa. Ano, iliit eh. Tuloy. Inuulit ko. Inuulit ko. Linawin ko Linawin pa raw niya. Guys, lilinawin niya, ha? Pakinggan natin kung malinaw, ha? Pakinggan natin. Takbuhin si Villamor. Yun, takbuhin si Villamor. May special delivery, Akla. Nakalala move. Antay ka lang, naka-double booking. Okay na, Akla. Antayin mo, ha? Tuloy. Ano kasi? Ayon dun sa storya. Ayon dun sa istorya. May istorya na siyang sinasabi. Ayon dun sa istorya. Ano yung ayon sa istorya? Tuloy. Doon na sila. Nandun na raw sila ayon sa istorya. Tapos, pinareset. Pinareset. Ka na eh. Nandun ka na. Sino nagpa-reset? Tanong mo rin sa nagkwento kung kanino galing yung istorya. Tanong mo. Tinanong mo ba? O hindi? Tandaan nyo, nagpa-reset hindi si Atty. Villamor. Pero idinamay lang na itong si Bakla. Naninira si Bakla. No, tuloy. Ba't may papareset? Bakit yung pari-reset? May alam nyo, hindi masama magpa-reset. At yan ay ginagawa din ni Libayan. Nagpapa-reset din si Libayan sa hindi natin malaman na dahilan. Pwedeng personal, pwedeng may technicalities o kung ano man yan. Hindi natin alam eh. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang isang tao kapag nagpapa-reset ng kaso ay tumakbo. Pero dito, ang conclusion ni Bakla, tumakbo. Kasi pina-reset daw. Ang tanong, sino ba nagpa-reset? Si Atty. Villamor ba? Tandaan nyo, hindi kailangan pumunta ni Atty. Villamor doon. At ang hawak ng kaso na yun, hindi ko alam, hindi ako sure kung si Atty. Villamor nga. Pwedeng hindi si Atty. Villamor ang ang humawak ng kaso na yon. Kasi maraming lawyer si Atty. Villamor, tandaan nyo, ano lang yan, law firm yan. Law firm po ni Atty. Villamor. So pwedeng hindi si Atty. Villamor ang hawak, pwedeng yung abogadong nandoon. At si Atty. Villamor, sumilip lang. Kasi nga, meron din siyang pinupuntahan sa Quezon City. Alam nyo yun, Akla. Shoutout kay Robert Q. Uy, pa-shoutout naman dyan. Birthday ko bukas. Robert Q, happy birthday. Sumalangit nawa. Di, happy birthday sa'yo, ano? Many more birthday to come. Nakasulat sa court records yan kung sino nagpa-reset. Tignan lang yung GG na. Ayun, pwede naman pala eh. Pwede mo naman tignan kung sino nagpa-reset eh. Atty. Villamor ba? Pwedeng hindi si Atty. Villamor. Pwedeng ibang abogado ang nagpa-reset. At walang pakialam si Atty. Villamor doon. Ngayon, ano sabi ngayon ni Akla? Pakinggan nyo kung anong palusot ni Akla. Pakinggan nyo. Damage control na si Akla rito. Tinamaan na ng nervyos. Pakinggan. Alam mo, pang Viva Max, huli na. Huli na. Doon lang, umiyak. Umiyak pa. Tuloy. Doon lang, umiyak. Oh my goodness. Yung De Campanilla, yung De Campanilla, De Campanilla. So naniniwala siya na De Campanilla si Atty. Freddy Villamor. Tandaan nyo, hindi naman hindi binanggit nung nagtanong patungkol ito kay Atty. Villamor, ha? Hindi niya sinabi. Ngayon, itong si Akla, i-discuss na si Atty. Villamor na takbuhin. Tapos naniniwala siya na De Campanilla si Atty. Villamor. Tuloy. Yung may kapag kukunin mo siya 4 million. Ay, 4 million sana all. Accept. Actually, depende sa kaso. Kapag ang kaso, mahawak naman yan, nila Chabit, nila, kung sino-sino matataas na tao, baka more than 4 million pa. Pero kapag yung base, acceptance fee niya, nasa 1 million, 4 million, 10 million, 10 million, 10 million, 10 million. Tuloy na natin. Acceptance fee niya 4 million.
Tapos, Yan, minimum 1 million. Tuloy. nirepresent si Napoles, Mm. si Singson. Yoy! At kung ano pa, umiyak dahil nasabihan ng takbuhin, ayon doon sa kwento ha. Oh, Nasabihan daw ng takbuhin ayon doon sa kwento. So ito kwento lang naman pala ito eh. Kwento lang naman pala. O tuloy. alam mo, hindi ka ganing yung reckless disregard of truth. Alam mo kasi, Ay, hindi raw pasok doon sa reckless disregard of truth. May abogado po ba rito? Huwag sililibayan ha, bubong abogado yan eh. May abogado ba rito? Hindi raw yun pasok sa disregard of truth. Bakit? Tuloy. wala ako doon. Wala pala siya ron. Hindi niya raw dinidisregard yung katotohanan. Kasi wala daw siya doon. Chismis na chismis. Chismis na chismis, tuloy. Okay, I did not know what transpired. It is based on the story of someone who is there. So there is Hindi niya alam kung ano nag-transpired. Hindi niya alam kung ano nangyari. I-base lang daw niya yung istorya based doon sa taong nagkwento sa kanya na nandoon sa lugar. Sino kaya yon? Si Atty. Villamor, ba kinuwentuhan ka? Ako nga, hindi ko alam eh. So, meron pa lang nagkwento kay Bakla. Siguro, itago natin sa pangalan Libayan. Kasi yun lang naman yung kakilala niya na nandun sa loob eh. Kaya sabi niya, base lang ito doon sa kwento ng taong nandoon. O, tuloy. no reckless disregard of truth. No reckless disregard of truth daw. Kasi galing lang naman daw yun doon sa taong nagkwento sa kanya eh. Yung taong nagkwento sa kanya, yun yung taong nandoon daw. Tuloy. It is pure hearsay. Pure hearsay. Alam mo, pag narinig ka na naman ni Atty. Villamor, ano sasabihin nun? Putang ina, ang bobo, ayoko na. Inamin niya na ito ay chismis lang. Bakit kinontent mo? Bakit binintangan mo si Atty. Villamor na tumakbo? Chismis lang pala. Ngayon, pagdating sa korte, para mailihis mo yung bintang sa'yo, kailangan ituro mo kung sino yung nagchismis sa'yo. So, sa tingin mo, sino ituturo mo? Ay, labas mo na. Ipakilala mo. Si Libayan. Alam mo, anong nangyari dito ganito? Ang bobo nito, Tanong mo nga kay Libayan yan, akla. Huwag yung putak ng putak dyan sa comment section, ay dyan sa social media. Tapos may naniniwala sa'yo eh. Alam mo ba, bakla, may naniniwala sa'yo? Yung mga tanga-tangang followers mo, tanga-tangang vlogger ni Libayan, at tanga-tangang mga follower ni Libayan, naniniwala sa'yo na wala akong liability dyan kasi chismis lang yan. Ang bobo mo! Ipamekos-mekos mo kay Bantot yan! Hearsay pala eh. Disregard ng truth. Yes! Nadali mo, batang-bata! Dinisregard niya ang katotohanan. Bakit? Chismis lang eh. Dapat nung narinig mo yung chismis, tumawa ka na lang. Pero ang ginawa niya, nag-content, pinagtawanan, tumakbo. Wow! Nilaglag ka ng phone mo. O ikaw ang maglalaglag sa phone mo. Antayin natin ha, kung sino ang maglalaglagan dito sa dalawa. Tuloy. Kaya kayo, huwag kayong magpapapatol sa chismis ha. Buti na lang ako, hindi ako nagpapapatol sa chismis. Kung nagkataon, baka admin na ako dun. Kanina, yung kumain doon sa Patchilam, sabi sa akin, shoutout kay Dominic. Sabi niya, napasok mo naman ako sa GC. Hindi, joke lang to. Pasok mo ako sa GC. Sabi ko, kailangan, unang-una dapat may NBI ka. Ikalawa, dapat may drug test. Balik tayo kay Akla. Pakinggan niyo ito ha. Napaka-chismosa talaga nito. Umamin tapos yan ang ikaw-content mo. Yan ang isasagot mo sa akin, chismis. Hindi mo ako kilala, Akla. Hindi ako mapagpatol sa chismis. Hindi ako patol sa chismis. At hindi mo pwedeng gamitin yan sa korte. Tuloy natin. Pakinggan. Gusto mo yun? Tapos na. Chismis. Ang tanong, halimbawa, chismis lang yung sinabi mo. Liable ka ba doon? Ito na. Ang ganda talaga ng dating ni Piskal, Parang, parang tinimingan with more reasons na kailangan usisain kung hindi mo nakita ang pangyayari. Manahimik ka dyan. Mas magaling itong source ko sa'yo. No? Mas magaling ito. Kaya pakinggan mo na lang itong source ko. Sit back and relax. So, hindi po nakakakilala, ito po si Fiscal EJ. Ito po ang source natin, si Fiscal EJ, no? Kaya manahimik kayo dyan. Ito na. Ay, meron tayong content mamaya. Ako, alas 10 na, sana maihabol ko. Magpuyat kayo mamaya, sa mga OFW, magpuyat kayo, may content tayo mamaya. Safe Spaces Act naman. Pakinggan natin to. Pwedeng ikaso sa mga marites. Ano raw ang pwedeng ikaso kay Akla? Sa marites. Sorry. Ano raw ang pwedeng ikaso sa mga marites? Meron pa ng kaso ang marites, Akala ko wala. Huwag mong paniwalaan ito, Akla. Huwag mong paniwalaan kasi si ano lang to, si Fiscal EJ lang to, no? Fiscal EJ lang to. Huwag mong paniwalaan, no? Mag-collab na lang kayo ni Libayan doon sa Oblo. O tuloy, anong sabi?
It depends. If the offender merely repeats the defamatory statement, meaning he Hoy, does not assume ang sabi, if the offender merely repeat, o di ba kaka-repeat mo lang, sinabi mo na ron, tapos repeat, sige repeat. So, nire-repeat niya. Actually, na-capture na po yung mga posts din ni Akla, kompleto na pala evidence. Na-capture na yung mga posts ni Bakla, na-capture na yung mga comments, lahat na-capture na. So dito, pasok siya rito, no? If the offender merely repeats the defamatory statement, tuloy. responsibility for such statement but imputes it to another person from whom he learned the statement, the crime is intriguing against honor, Uy, as defined and penalized under Article 364 of the Revised Penal Code. This is what is known as gossiping or chismis in Tagalog. ayun, Marites. Kung ang source ng paninirang puri ay galing sa ibang tao, ibig sabihin inulit mo lang yung narinig mo sa ibang tao. Ayan. Chismis po ang tawag dun. Uy! Sakto yung sabi ni Bakla, no? Narinig niya ito, hearsay lang daw eh. Kaya lusot na ako kasi hearsay lang eh. Galing mo. Ayun, congratulations. Ang tanga-tanga mo. Inamin niya. Inamin niya. Inamin mo ang kababuhan mo. Paano mo ngayon ano to? Kinontent ko na. Kinontent ko na. Pwede kang kasuhan ng intriguing against honor. Mali ka doon, ano, piskal. Hindi intriguing against honor ang kaso doon. Ang kaso doon, Safe Spaces Act. Kasi talaga mag-aamong itong bobo. Ang bobo na ito mag-aamong na to, no? Tuloy. Ano ba ang penalty ng intriguing against honor? Pwede kang mabilanggo ng hanggang 30 days or 30 days imprisonment, or pwede kang pagmultahin ng hindi lalagpas ng 20,000 pesos. Ayun, nakahinga ng maluwag si Akla. Sabi niya, pwede kang makulong ng 30 days. At pwede kang magmulta ng hindi lalagpas sa halagang 30,000 pesos. Wait! There's more! Fiscal EJ! Pwede bang paki-comment dyan yung 1 degree higher? Kayang-kaya ko naman pala eh. Sandali lang pala ang bakasyon ka sa Oblo eh. Titikman ko lang si Peryong at Dagol. Tapos, lalaya na ako. Pero hindi. There's more. May 1 degree higher. Ano ba yun? O, antayin natin si Fiscal EJ. Baka mamaya mag-comment na dyan. Sasabihin niya kung paano tataas yung kaso na isasampa dito sa chismoso na ito. Tuloy. Now, if the offender himself is the source of the defamatory statement, then the crime is slander or oral defamation. Ayan. Kapag yung chismis pala nang galing sa'yo mismo, o ipakalanan na natin, galing kay Libayan. Halimbawa lang, di umano, galing kay Libayan. Ano ang pwedeng ikaso kay Libayan? Slander, defamation. So pwede pala kayo talaga mag-collab sa Oblo. Isang, yung intriguing, gossiping, at saka itong slander, defamation na ito. So magkikita talaga kayo, no? Pero alam mo, bakla, mangyayari lang yon kung ilalaglag mo na si Libayan, nasabihin mo, kapag tinanong ka ron ni executor, sino ang nagsabi siya? Nino mo narinig ang chismis? Abogado niya si Libayan, di ba? Nakaupo ron. Sabi ni Atty. Villamor, sabi mo, hearsay lang ito. Ay, wala akong sinasabi. Hindi, sinabi mo sa content ni Melo Yap. Totoo ba yun? Kung hindi, pe-play ko tong content ni Melo Yap. Totoo po yun. Sabi niya, totoo po yun. Okay, ang tanong ko sa'yo, kanino mo narinig yung chismis? Siguro, magtititigan sila ni Libayan. Sabi ni Libayan, Humukuturo. Nagtitigan yung dalawa. Kasi kaya Libayan galing yung chismis eh. Di ko nagkataon. Dalawa na silang akusado. Tuloy. Saan ba tayo? Tuloy. Defined under Article 358 of the Revised Penal Code. Ulit daw, hindi nakita. Bahala ka, mag-replay ka. Tuloy. Sa Tagalog, kung ikaw mismo ang source ng paninirang puri, pwede kang kasuhan ng slander or oral defamation. Ano ba ang penalty ng slander or oral defamation? Depende. Pupunta ni Peryong. Hindi pala. Ano bang penalty nun? Pakinggan. If the slander or oral defamation is of a serious and insulting nature, Guys, panoorin niyo to, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Fiscal EJ, mag-subscribe na po kayo. Sino pa si Fiscal EJ? Yan po ang tumalo sa debate kay Libayan. No? Actually, kilala siya ni Ma'am Sherry. Sabi na, napapanood ko si Fiscal EJ. Yung ba yung nakadebate ni Libayan? Ito po ni Libayan. ni Alfredo Libayan. Freddy Libayan. Sabi dito ni Fiscal EJ, 1 degree higher. Arresto mayor, 6 months imprisonment. Pag ginamit ang internet sa pang-iintriga,
Fiscal EJ, ito po bang 1 degree higher na ito? May ano ba ito? May warrant of arrest ba ito? No? 6 months imprisonment pala, oh. May criminal record ba ito? Pagwawalisin ka lang sa kalsada. Yun ang tanong natin kay Fiscal EJ. No, tuloy. You can be imprisoned from 4 months and 1 day to up to 2 years and 4 months. Mm. Kung slight oral defamation lang, hindi siya grave oral defamation, you can be imprisoned for up to 30 days or pwede kang pagmultahin ng hindi lalagpas ng 20,000 pesos. For Guys, example, panoorin natin to ha. Panoorin X1Y. natin. Matututo tayo rito. Tsaka dun sa ano ni Fiscal EJ, sa Safe Spaces Act, ang ganda. Ang ganda. Mamaya i-content ko po yun. Pakikita ko sa inyo ang kaibahan ni Libayan tsaka ni Fiscal. Ang layo. Ang layo. Tignan nyo ang mga kalaban ng bobong abogado na ito. Dekalibring abogado. Fiscal. Tapos siya pa ang lumalabas sa tama. Pero may naniniwala sa kanya. Age of sexual consent. 3 justices, kumampi kay Fiscal EJ. Attorney Villamor, kumampi kay Fiscal EJ. Pero ang kakampi ni Libayan, mga zombie, tapos sila pa ang panalo. Tignan nyo, kultong-kulto talaga kayo, no? Ngayon, naglabas na ang Supreme Court. Ano ba ang sabi ng Supreme Court dito? Ang sabi ng Supreme Court, 11648, age of sexual consent. Hindi statutory rape. Huh? O, tuloy muna natin to, tsaka na natin balikan yon. that Z is a swindler. Y in turn told A Yan. what he had heard from X. A then went to Z and informed the latter of the defamatory statement. Yan, galing kay ano? Sa Galing Tagalog kay po, A. ito yung exact. Yung chismis. Hindi, galing kay X. Sinabihan ni X si Y na manluloko si Zen. May busy na ito. Nalito ko rin. Ang daldal mo kasi, Melo, di ka nakikinig. para kang si Dadada, di nakikinig. May sariling paksa. Makinig ka kasi, Melo, para hindi ka nalilito. Ito, content ka na naman ibantot yan. Balibaliktad ang pangalan mo. Ayoko na. Hindi ko na pala kailangan ng laugh track. Ako lang pala pwede na. So pwede na ako sa korte. No, akla. Pwede na ako sa korte. Hindi ko na kailangan ng laugh track eh. No, GD, Dan, sub-fiscal. Ayan, Fiscal EJ. May bago kayong subscriber, si G. No, shoutout sa iyo, Madam G. Tuloy. Content ka na naman ni Akla. Alam mo yung content nila, yan si Akla, yan sila Bantot. For the views yan, pera yan. For the money. Hindi natin papatulan yan. Tayo may goal tayo. Ang kada content natin, yun, nauublo sila. Tuloy. Wala naman, zero damage yung mga yan eh. Gusto nila sumagot ako dun sa content nila para ma-defocus tayo. Hindi ganun. Tuloy. Example, sinabihan ni X si Y na manloloko si Z. Si Y naman, sinabi niya kay A ang narinig niya mula kay X. Oy, si X pala. Chismis. Si X, si Libayan. Pangalanan natin, paano tayo malito? X, si Libayan. Tuloy. Ayan. Inday Luding, magandang gabi, Sir Melo. From Amazona. Yan, ano ba yung mga Amazona? Parang gusto ko yan. Napanood ko yan dati, yung kapanahonan ko. Panahon ni Tarzan and Jane. May napapanood akong Amazona doon. Tuloy dito. Nakaka-relate sa akin dyan si Fiscal EJ. Nanood ako ng Tarzan and Jane eh. Sabi ko, parang mali yata itong pinapanood ko. Sa halip na si Tarzan na magaling lumalambitin, ang lumalambitin si Jane. Tuloy natin. Gulo kasi. Ang gulo niya eh. Dito muna tayo. Tarzan, X in Melo. X ba yun? Hindi ako inform. Panahon ng BCD tsaka Betamax. Ano ba naman yan? Ang gulo nyo. Balik tayo dito. Balik. Assume responsibility for such statement but imputes it to another person from whom he learned the statement. The crime is intriguing against honor, Oy, as intriguing. defined and penalized under Article 364 of the Revised Penal Code. Ay, dahil napandunan natin bumalik sa umpisa. Ang gulo kasi. Ano na nga natin kung anong hatol dito? Defamatory statement. Ibig sabihin, ang criminal liability ni X ay oral defamation dahil siya ang source or author ng Oral defamation para kay Libayan kung siya yung author. Kasi sabi kasi ni Akla na kinuwento lang daw sa kanya eh. So kung totoo na nagkwento si Libayan, kasi yun nandun eh, yun yung connection ni Bakla dun sa issue ng takbuhan ko no eh. So oral defamation pala ito kay Libayan. Tuloy. paninirang puri. Galing sa kanya po yung paninirang puri. Si Y naman, Si Y, sino yun? Yun yung si Akla. Siya yung nagdala ng chismis na narinig niya lang. Tuloy. be liable for the crime of intriguing against honor. Intriguing against honor. Hindi pa dito dinidiscuss ni Fiscal EJ yung 1 degree higher ha. Meron pong 1 degree higher kapag ito po ay ginawa sa social media. No? Tuloy. While he merely repeated what he had heard from X, he caused an intrigue that blemished the honor and reputation of Z.
Ibig sabihin, magiging Oral defamation, di oral. Grabe ka. Ang gulo nyo, no? Para kayong si Dadada. Hindi, joke lang, Dadada. Joke lang. Sige, tuloy mo na yan. Kung ano man ang ginagawa mo dyan. Tuloy. liable si Y for the crime of intriguing against honor because kahit na hindi siya ang source ng paninirang puri, pero dahil inulit niya at sinabi niya sa ibang tao, Natakbuhin ka. Kahit hindi siya yung source, inulit niya, sinabi niya sa isang tao, natakbuhin ka. Tuloy. gumawa siya ng intriga na pwedeng makasira or nakasira sa dignidad at Yun! reputasyon ni Z. Yun! Pwede ka pala makasira ng isang dignidad. Ngayon, may dignidad ba si Atty. Villamor? Kung wag mo lang ikukumpara sa ano mo dahil, malayo. Si Libayan talaga wala ng dignidad yan. Kung ikukumpara mo si Atty. Villamor sa kapwa niya lawyer, yes, may dignidad si Atty. Villamor. Meron ba siyang nasirang dignidad? Yung sinabi mo na tumakbo siya, which is hindi naman siya nagpa-reset. Paano mo didepensahan yan, akla? Paano mo didepensahan yan? Sasabihin mo, chismis lang. Hindi depensa yun. Hindi depensa sa paninira. Yung sasabihin mo, hindi, chismis lang yan, hearsay lang yan, narinig ko, kinontent ko lang. Gumawa lang ako ng pira. Hindi mo i-depensa sa korte yun, akla. Siyempre hindi. Tuloy. So ayan, bawal talaga magmarites dahil merong parusa na Kamatayan? Sorry. Ay, hindi pala. Hindi, sorry. Bawal talaga magbarites. Tandaan mo yung akla, ano? Kaya, akla, antahin mo may pinadala sa'yo bago. Akla, at may kasunod ka pa, ha? May kasunod ka pa, akla. Akala mo nag-iisa ka? Hindi, magkukulab kayo sa loob. Marami kayo dun. No? Ngayon, content pa more. Pera pa more. Akala nyo, ang korte, katulad ng pagbablog, ano yan, di ba yan? Hindi ganoon. Yan yung natutunan nyo kay Libayan. Akala nyo yung pagbablog ay parang laro lang. Hindi laro ito. Nakasalalay dito ang future nyo, ang buhay nyo, ang kinabukasan nyo. Nakasalalay dito. Na magre-reflect dito kung gaano kayo katanga. Ako na sinasabi yung bobo, ako na sinasabi yung tambay, walang kaso. Kayo na matatalino, ang gagaling ninyo, may mga kaso kayo. Ayop ka, burol. Di ba? So, guys, ang content natin mamaya, yung bobong abogado naman, Safe Spaces Act. Guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Fiscal EJ, i-type lang po ninyo, Fiscal EJ. Subscribe nyo. Panoorin nyo yung Safe Spaces Act doon dahil yun ang pag-uusapan natin mamaya at hindi ko i-play ng buo yun dahil mahaba. Kasama siguro sa moral code talaga ng armado ang pagiging chismosa. Siguro, tsaka ang pagiging iyakin. So ayun lang guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po tayo mga kapatid. Hanggang sa muli po. Hanggang mamaya. Ingat po tayo.